nakakapag-divert ang ating pag-iisip at nalalayo sa Panginoong Yesus. Subalit ang salita ng Diyos ang nagsasabi sa Panginoon tayo tumingin. Ituon natin ang paningin natin kay Kristo Jesus. Ituon natin ang paningin natin sa Kanya sapagkat maraming mga bagay ang mga nakakapag-discourage sa atin sa panahon natin ngayon. Yan po si Pastor Arnel. Maraming mga negatibong bagay na gaganap oras-oras, araw-araw sa ating mga buhay. Kaya sabi ng salita ng Diyos, ito natin ang ating pag-iisip sa mga bagay sa langit kung saan naroon si Kristo na nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos Ama. Ibig sabihin, pinapakita lamang sa ating ang salita ng Diyos na mga bagay dito sa lupa ay temporal lamang. Ang mga bagay dito sa lupa ay nawawala, lumilipas, bumubukas. Subalit ang mga bagay na panlangit ay hindi nawawala, hindi pagkus. Ito po ay forever. Kaya pinatutuin ng Panginoon ang ating paningin sa mga bagay sa langit sapagkat kapag saan tayo nakatingin sa Panginoon, ano ba kumating na pagsupit, ano ba kumating na problema, ay ating mapagtatagumpayan dahil kasama natin si Kristo. Mga tagapulihan, maraming pagsupok ngayon na dumarating sa mundo. Maraming kaguluhan ang nangyayari sa ating paligid ngayon. Huwag po kayong mag-alala. Sa Pilipinas po, ang Diyos ng Pilipinas ay hindi natutulog. Ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, ang Diyos ni Jacob ay saling Diyos ng Pilipinas at walang nakakaligtas sa hustisya ng ating Diyos Ama. Kaya lahat, kahit yung mga problema sa Pilipinas, huwag natin pagtayaran ng pansin. Ang Diyos ang bahala sa kanila. Sapagkat kung tayo magpo-focus sa ating mga nakikita sa paligid, mawawala ang atensyon natin sa Panginoon. Mawawala yung focus natin sa mga bagay ng panlangit. Mga kapatid, huwag kayong mag-alala. Walang corrupt officials ang papasok sa kaharian ng Diyos. Walang corrupt officials ang papasok sa kaharian ng Diyos. Unless sila ay magsisi sa kanilang mga kasalanan, hanggat din si Jesus bilang Panginoon na kapagligtas. At sila ay magpakurbaba sa harapan ng Diyos at isoli nila yung kanilang mga kinurapot sa kaban ng bayan. At tanggapin nila na may pagpapakurbaba ang kaparusahan ng Diyos at ang bansang Pilipinas. Dahil kung hindi sila makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang akala ng mga corrupt officials, ang akala nila ganon kaganda ang ginagawa nila, nagpapasasa sila sa kaban ng bayan. Subalit, ang lahat ng ito ay kaparusahan sa Diyos. Ito po ay patibay sa tanas sa kanila. Kaya po mga tagapulhan,
Huwag tayong mag-focus sa mga nakikita natin sa social media, sa media, sapagkat mawalan ang focus natin sa Panginoon. Ang sabi ng salita ng Diyos, ituon ninyo ang iyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Mga kapatid, sa Panginoon lang tayo mag-focus. Ipag-pray natin ang bansang Pilipinas. Wala tayong magagawa, subalit ang Diyos meron magagawa sa ating bansa. So sa atin, imposible na mayroon pang mangyari sa Panginoon. Walang imposible. Kaya sa Panginoon tayo mag-focus. Sa Panginoon tayo tumawag. Ipanalangin natin ang ating bansa. Sa barilan pala, hindi yan saka mga Sinalo. Sa Sinalo. Kagalawa. Kaya sinasabi ng salita ng Diyos, ito natin ang pag-iisip sa mga bagay na nasa langit, sapagkat naroon ang Panginoon. Ibig sabihin, mga kapatid, Pinagago na lang nila Pilipinas eh. kapag sa Panginoon tayo nakafocus, at hindi sa mga problema sa araw-araw, ang buhay natin ay magiging matagumpay. Kapag natagumpay natin ang lahat ng problema, ang lahat ng pagsubok, ang lahat ng mga negatibo sa ating buhay. Sabi sa Hebreo 12, talatang 2, ito natin ang ating paningin kay Jesus. Ito natin ang ating paningin kay Jesus. Ito natin ang ating paningin kay Jesus. Mga kapatid, sa hirap na nararanasan natin ngayon, huwag tayong mawawala sa pagtuon ng paningin sa ating Panginoon Jesus. Fix your eyes to Jesus. Sapagkat sa Panginoon, hindi tayo madi-discourage. Tayo po ay ma-encourage sa mga. Huwag tayong tumaon sa mga nangyayari sa paligid. Tumaon tayo. Ang ating paningin, ang ating pag-iisip, ang ating puso sa ating Panginoong Yesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Mga kapatid, fix your eyes to Jesus. Ito natin ang paningin kay Jesus. Ito natin ang paningin kay Jesus. Ito natin ang ating paningin sa Panginoon Jesus. Sapagkat kung hindi, mga kapatid, tayo po ay mahuhulihan yung mga nangyayaring negatibo sa ating bansa, sa ating paligid. Ang ibig sabihin, kapatid, magsisiya mo yung mga kasalanan, papasukin mo si Jesus sa buhay mo, tanggapin mo siya bilang Panginoon at tanging mong tagapagligtas. Nang sa ganon, mapagtatagumpayan natin anumang pagsubok sa buhay natin, anumang negatibo ang nakikita natin sa paligid. Ang Panginoon ang bahala doon, kapatid. Yung hindi natin magagawa,
kayang gawin ng Panginoon. Walang hindi kaya ang Panginoon, mga kapatid. Kaya, fix your eyes in Jesus. Kay Jesus lamang, itoon natin ang ating paningin, hindi sa kanino pa man, hindi kay San Pablo, hindi kay San Pedro, hindi kay San Juan, kay Santiago, kay Maria, kay Pope, kay Archbishop, kay Bishop, kay Father, kay Mother, kay Pastor. Hindi kay Muhammad, hindi kay Allah, hindi kay Buddha, hindi kay Gandhi, hindi kay Confucius, kundi kay Jesus lamang. Fix your eyes on Jesus. Mga tagapulihan, pare-parehas po tayo mga Pilipino, kaya kami ay unang pinapadala sa inyo ng Panginoon. Sapagkat nais ng Panginoon ang Pilipinas ay mabago. Subalit kailangan ng Pilipinas itoon ang paningin kay Jesus. Ipag-pray natin ang bansang Pilipinas. At ang Panginoon sumasagot sa ating mga panalangin. Huwag tayong umasa sa kanino pa man, kundi sa Panginoon tayo umasa at tumingin. Sapagkat sa Panginoon ang eternal life. Nasa Panginoon ang buhay na walang hanggan. Kaya ang kaaway ng Diablo, dinidiscuss tayong mga tao. Ayaw na mag-focus tayo kay Jesus. Sapagkat pagka-focus tayo kay Jesus, makakalaya tayo sa kamay ng Diablo. Mga kapatid, kung hanggang ngayon, hindi mo pa tinatanggap si Jesus bilang Panginoon at tanging tagapagligtas mo, kapatid, ang kamay ng Diablo ay hawak ka pa hanggang ngayon. Kawawa ka, kapatid, sa kamay ng Diablo. Ang Diablo ay magnanakaw, ang Diablo ay sinungaling, ang Diablo ay paninira. Lahat ng negatibo nasa Diablo. Huwag tayong makikinig sa Kanya. Lumayo tayo sa Kanya. Lumapit tayo kay Jesus. Lumapit tayo kay Jesus. Sapagkat sa Jesus ang makakapagpalaya sa atin sa kamay ng Diablo. Kaya kung hindi mo pa tinanggap si Jesus bilang Panginoon at tanging tagapagligtas mo, kapatid, hawak ka pa ng kaaway ng Diablo. Umalis ka dyan. Sabihin mo sa Diablo, Diablo, Satanas, umalis ka sa buhay ko. In Jesus' name, hindi kita kailangan. Ang kailangan ko ay si Jesus. I rebuke you, Satan. Go away from my life. In Jesus' name. In Jesus' name. Sapagkat kung hindi natin gagawin yun, hindi siya aalis sa buhay natin. At kawawa ang kaluluwa na hawak ng kamay ng Diablo. At mga kapatid, lumagmasala sa Hebron si Adan. Nag-take over si Satanas sa mundong ito. Kaya naman ang Ama, pinadala kanyang bugtong na anak, ang ating tagapagligtas, ang tanging tagapagligtas ng mundo nito na wala ng iba, kundi si Jesus Christ. Kaya si Satanas, nung lumabas si Jesus sa lupa, ay natakot sapagkat alam niya maraming palalayain si Jesus sa kamay niya. Kapatid, isa ka doon. Nais ng Panginoon, palayain ka sa kamay ng Diablo. Lumayo ka sa kamay ng Diablo. Lumapit ka kay Jesus. Kung hindi ka lalapit kay Jesus, kapatid, ang kaaway ng Diablo ay tuwang-tuwa sa
iyo. Kapag hanggang ngayon, kung sa kasalukuyan, hanggang ngayon ay wala ka pang relasyon kay Jesus, kapatid, hawak ka ng diablo. Umalis ka sa pagkakahawak ka. Lumapit ka kay Jesus, tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tanging mong tagapagligtas. Dahil kung hindi, kawawa ka, kawawa ang kaluluwa mo, magsasuffer sa hell for eternal life. For eternity. Kapatid, saan natin kukukulin ang ating kaluluwa? Saan kukukulin ang kaluluwa mo, ang eternal na buhay mo? Sa langit o sa impyerno, kung wala si Jesus sa buhay mo hanggang ngayon, hindi mo pa siya tinatanggap bilang Panginoon tagapagligtas mo. Kapatid, wala kang eternal life. Sa piling ni Jesus. Kaya naman, ang tanging gagawin ng mga tao, magpakumbaba sa harapan ng Diyos, humingi ng tawad sa lahat ng kanyang mga kasalanan. Mga kapatid, lahat po tayo nagkakasala, kaya walang nakakahiya kapag ikaw ay malapit sa Panginoon. Una-una lang tayong lumapit sa Panginoon, sapagkat hawak ko ang kaligtasan mo. Nasa posisyon ko ang kaligtasan mo. Kaya ang tao, pag siya'y napunta sa hell, desisyon ngayon. Wala siyang masisisi, kundi ang sarili niya. Kaya maraming nasa hell ngayon, nagsisisi, Panginoon, baka pwede akong kumalik sa lupa. Kapatid, pag namatay na ang tao, wala nang second chance. Pag namatay ang tao, ang kaluluwa niya ay pupunta sa langit kapag siya at pupunta sa hell kapag wala siyang relasyon kay Jesus. Ganun lang kasimple yun, mga kapatid. At wala kang relasyon kay Jesus, kung ikaw ay nabubuhay pa sa lupa, you will go to hell. Kapag meron kang relasyon kay Jesus, dito pa lang sa lupa, you will go to heaven. Kapag si Jesus ang susi natin para tayo makapasok sa heaven, wala na pong iba. Kailangan dito sa lupa, magsisiyan mo ang iyong mga kasalanan, tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon na kapagligtas mo. Mga kapatid, kailangan siguruhin muna natin ang ating kaligtasan. At uwi mo sa bahay, manalangin ka, bago ka magluto, bago ka maglaba, bago mo gawin yung mga hormonalis ginagawa araw-araw. Bakit ka muna sa Panginoon? Manalangin ka muna sa Panginoon. Humingi ka muna ng tawad sa Panginoon. Sabihin ko, Lord, napakasimple naman po. Galing mo sa puso. Nagpakumbaba ka lang sa Panginoon. Sabihin mo, Panginoon, ako po ay isang makasalanan. Ako po ay napakarumi. Ako po ay napakasama. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. At mararamdaman mo na ikaw ay papatawarin ng Panginoon kung ito ay mula sa puso ang iyong pagsisisi. At pagkatapos, sabihin mo sa Panginoon, Panginoon Jesus, pumasok ka sa buhay ko, sumasampalataya ako sa iyo bilang Panginoon, tagapagligtas ko magmula sa araw na ito. At mararamdaman mo ang yakap ng Panginoon na parang sinasabi niya, anak, pinatawad na kita, nilinis na kita, huwag ka nang magpakaruni pa,
iniligtas na kita at isinulat ko na ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Yun ang gate pass mo para makapasok ka sa aking kaharian. Subalit, pag hindi mo pa ito ginagawa sa kanang buhay mo, kapatid, gawin mo na agad-agad. Sapagkat kapag ang kamatayan sumapit sa atin, na wala tayong relasyon kay Jesus, I'm sorry to tell you, kapatid, yun po ang totoo. Ang kaluluwa natin mapupunta sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. At maraming kaluluwa ang napupunta sa hell araw-araw dahil pinapaniwala nila si Kristo Jesus ang tanging tagapagligtas nila. Kaya ang Diablo tuwang-tuwa sa tao sapagkat ang tao ginaya ng Diablo. Kapatid, magkapapayag na manatili kang saya sa habang buhay mo. Kapatid, meron kang pag-iisip na binigay ang Diyos sa'yo. Gamitin mo ang pag-iisip na yan sa tama, sa katalinuhan. Basahin mo ang salita ng Diyos. Doon sa salita ng Diyos, makikita mo doon kung sino ang tagapagligtas. At ngayon sinasabi na, isa lang tagapagligtas, si Jesus Christ, wala nang iba. Kapag may nagtuturo na hindi si Jesus Christ, ay tinuturo, ang sabi ni Pablo, sumpain ang tao niya. Kapagkat maraming silang dadalhin sa hell. Kaya bago ka magturo, tiyakin mo muna tama ang tinuturo mo, tama ang